Ang araw ay sumisikat pa lamang sa isang tahimik na kalye sa isang subdibisyon. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga dahon ng matatayog na puno ng oak na nakahilera sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga anino ng mga dahon ay naglalaro sa ibabaw ng aspalto, na lumilikha ng isang mapayapang tanawin. Sa gilid ng kalsada, may isang patrol car na nakaparada. Ang makina ay mahina ang ugong. Sa loob ng sasakyan, si Opisyal Marcus Riley ay abala sa pagtatapos ng kanyang mga papeles. Paminsan-minsan ay kinakatok ang mga ito sa manibela habang humihigop ng kanyang medyo malamig na kape. Ang radyo ay paminsan-minsang pumuputok, naghahatid ng mga ordinaryong balita. Isang asong naligaw sa Walnut Street, isang kahina-hinalang sasakyan sa 3 Rye Avenue. Walang kakaiba sa maliit na subdibisyon na ito. Ang langit ay maaliwalas at mukhang magiging tahimik ang araw, isang bagay na inaasahan ni Opisyal Riley para sa kanyang shift. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang katahimikan ng umaga. Sa kanyang isipan, naglaro ang mga plano niya para sa araw na iyon, tapusin ang mga papeles, magpatrolya sa mga kalye, at umuwi ng maaga para sa isang masarap na hapunan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang mga plano na iyon ay agad na naglaho nang may mapansin siyang kakaiba sa kanyang peripheral vision. Isang maliit na nilalang ang mabilis na tumawid sa kalsada, halos hindi niya napansin dahil sa bilis nito. Napabalikwas siya sa kanyang kinaupuan, nabitawan ang kanyang kape, at agad na tumingin sa labas ng bintana. Isang maliit na kuting ang lumabas mula sa likod ng isang nakaparadang sasakyan. Payat ito, marumi, at ang balahibo nito na dating malambot at makintab ay ngayon ay gusot-gusot at puno ng dumi. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin ni Opisyal Riley ay ang kakaibang pag-iyak ng kuting. Hindi ito ordinaryong pag-iyak ng isang gutom o naliligaw na hayop. May kakaiba dito, isang uri ng pag-iyak na tila humihingi ng tulong. Hindi niya napigilan ang sarili na lumabas ng sasakyan. Habang papalapit siya sa kuting, napansin niya na ito ay may suot na kwelyo. Kakaiba, naisip niya, dahil ang mga kuting na naliligaw ay kadalasang walang kwelyo. Nang linisin niya ang kwelyo, nakita niya ang isang kakaibang simbolo na nakaukit dito. Isang tatsulok, napapalibutan ng mga kakaibang linya na parang mga baging o ahas na nag-intertwine. Hindi ito mukhang ordinaryong marka o pangalan ng alagang hayop. Sa katunayan, hindi niya ito matandaan na nakita kahit kailan. Nakaramdam siya ng takot, isang uri ng takot na hindi niya naramdaman noon. Naalala niya ang mga simbolo ng mga kulto o mga kriminal na natutunan niya noong siya ay nag-aaral pa lamang sa akademya. Ngunit wala sa mga simbolong iyon ang katulad ng nakita niya sa kwelyo ng kuting. Lumingalinga siya sa paligid, nagbabakasakali na may makakita sa kanya na may-ari ng kuting. Ngunit wala siyang nakita. Ang kalye ay tahimik, maliban sa mahinang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno. Napansin niya na ang balahibo ng kuting ay basa at may bahid ng dugo. Lalo siyang kinabahan. Naisip niya na baka may nangyaring masama sa kuting o sa may-ari nito. Dahan-dahan niyang binuhat ang kuting, at nagulat siya nang maramdaman niya ang panghihina nito. Ang kuting ay nanginginig at patuloy sa pag-iyak, na tila ba ay humihingi ng tulong. Dinala niya ang kuting sa kanyang sasakyan at nagradyo sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya na mayroon siyang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang kuting na maaaring may kaugnayan sa isang mas malaking krimen. Hindi niya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit alam niya na hindi ito ordinaryong kaso ng nawawalang alagang hayop. Habang nagmamaneho siya papunta sa istasyon, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Alam niya na may kakaiba sa kuting na ito at kailangan niyang malaman kung ano ito. Sa istasyon ng pulisya, ipinakita niya ang kuting sa kanyang kasamahan na si Opisyal Hayes. Nagulat din si Opisyal Hayes nang makita niya ang simbolo sa kwelyo ng kuting. Tinawag nila ang isang archivist na si Oliver, na dalubhasa sa mga lumang kaso at simbolo. Sinuri ni Oliver ang kwelyo at naalala niya ang isang lumang kaso mula pa noong 1987. Ang kaso ay tungkol sa mga nawawalang alagang hayop na natagpuan na may kakaibang mga simbolo sa kanilang katawan. Ayon sa mga tala, ang simbolo ay pinaniniwalaang may kaugnayan sa isang grupo ng mga kulto na nagsasagawa ng mga ritual. Ang grupo ay hindi kailanman natukoy at ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Ngunit ang simbolo ay sapat na katibayan upang maisama sa mga tala ng pulisya.
Naisip ni na Official Relay at Official Hayes na baka ang kuting ay may kaugnayan sa grupong ito. Nagpasya silang dalhin ang kuting sa isang veterinaryo upang masuri. Habang papunta sila sa veterinaryo, nakaramdam ng pagkabalisa si Official Relay. Alam niya na may kakaiba sa kuting na ito at baka may kaugnayan ito sa isang malaking krimen. Sa klinika, sinuri ng veterinaryo ang kuting at nakakita ng isang maliit na umbok sa ilalim ng balat nito. Nang alisin nila ang umbok, nakita nila ang isang maliit na metal na kapsula. Hindi ito mukhang ordinaryong microchip. Dinala ni Official Relay ang kapsula sa laboratorio ng pulisya upang masuri. Habang naghihintay siya ng resulta, nakaramdam siya ng takot. Naisip niya na baka ang kuting ay may kaugnayan sa isang mapanganib na grupo. Nang malaman niya ang resulta ng pagsusuri, lalo siyang kinabahan. Ang kapsula ay naglalaman ng data at isang kemikal na maaaring lason. Naisip ni Official Relay na kailangan niyang maging maingat sa pag-imbestiga sa kasong ito. Hindi niya alam kung sino ang mga taong sangkot dito at baka may mga koneksyon sila sa mga makapangyarihang tao. Nagpasya siyang maghintay ng tamang panahon upang kumilos. Samantala, patuloy niyang inaalagaan ang kuting at pinoprotektahan ito. Alam niya na ang kuting na ito ay may mahalagang papel sa kasong ito at kailangan niyang gawin ang lahat upang malutas ito. Bumalik si Official Relay sa istasyon ng pulisya, dala-dala ang kakaibang kapsula na nakuha mula sa kuting. Ang kanyang isipan ay parang isang magulo at maalikabok na silid-aklatan, puno ng mga tanong at agam-agam na naghahanap ng mga kasagutan. Sino ang mga taong naglagay ng kapsulang ito sa kuting? Ano ang kanilang motibo? At paano nagkakaugnay ang simbolong nakaukit sa kwelyo ng kuting sa lahat ng ito? Sa istasyon, dumiretso siya sa opisina ni Oliver, ang archivist na tumulong sa kanya sa pagtukoy ng simbolo. Si Oliver, na may maputlang kutis at malalalim na mata na tila nakakita ng mga lihim ng nakaraan, ay nakaupo sa kanyang mesa na napapaligiran ng mga lumang dokumento at maalikabok na libro. Ipinakita ni Official Relay ang kapsula kay Oliver, at pareho silang napatitig dito na may pagtataka. Hindi ito mukhang ordinaryong microchip o tracking device. May mga kakaibang linya at marka ito na tila mga hieroglyphics mula sa isang nawawalang sibilisasyon. Hindi ko pa nakikita ang ganito, sabi ni Oliver, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. Ipapasuri ko ito sa laboratorio ng pulisya. Sana ay matukoy nila kung ano ito at kung para saan ito ginagamit. Habang hinihintay nila ang resulta ng pagsusuri, nagpatuloy si Oliver sa pagsasaliksik tungkol sa simbolo at sa grupong pinaniniwalaang may kaugnayan dito. Ang simbolo, na may hugis na tatsulok at pinalilibutan ng mga tila baging o ahas, ay nagpapakita ng kakaiba at nakakagambalang aura. Sa mga lumang tala ng pulisya, nakakita si Oliver ng mga impormasyon tungkol sa isang grupo na tinatawag na Circulus Serpentis. Ang grupong ito ay kilala sa kanilang mga kakaibang ritual at paggamit ng mga hayop sa kanilang mga seremonya. Lalong tumindi ang kaba ni Official Relay nang malaman niya ang tungkol sa Circulus Serpentis. Ang mga imahe ng mga ritual at sakripisyo ay naglaro sa kanyang isipan. Naisip niya na baka ang kuting ay naging biktima ng grupong ito at baka may iba pang mga hayop o maging mga tao na sangkot dito. Ang kanyang puso ay kumirot sa pag-aalala para sa kuting, na ngayon ay tila hindi lamang isang nawawalang alaga, kundi isang saksi sa isang mas malaking krimen. Nang dumating ang resulta ng pagsusuri sa kapsula, lalong lumakas ang kaba ni Official Relay. Ang kapsula ay naglalaman ng data at isang kemikal na maaaring magdulot ng malubhang sakit o kamatayan. Ang katotohanan ito ay nagpalala ng kanyang takot at nagbigay ng bagong dimensyon sa kaso. Hindi na lamang ito tungkol sa isang nawawalang kuting, ito ay tungkol sa isang organisasyon na may kakayahang gumawa ng mga armas at magsagawa ng mga eksperimento na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Naisip ni Official Relay na kailangan niyang maging mas maingat sa pag-imbestiga sa kasong ito. Ang Circulus Serpentis ay maaaring isang malawak at makapangyarihang organisasyon, at ang pagsali sa kanila ay maaaring magdulot ng panganib sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit alam din niya na hindi niya maaaring baliwalain ang kasong ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng Circulus Serpentis at kung ano ang kanilang mga plano. Nagpasya si Official Relay na humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan sa pulisya.
Ibinahagi niya ang kanyang mga nalalaman tungkol sa Circulus Serpentis, ang kapsula, at ang kemikal na nakapaloob dito. Ang kanyang mga kasamahan ay nagulat at nabahala sa kanyang mga natuklasan. Alam nila na kailangan nilang kumilos ng mabilis upang mapigilan ang Circulus Serpentis at mailigtas ang mga potensyal na biktima. Nagplano sila ng isang operasyon upang salakayin ang pinaniniwalaang kuta ng Circulus Serpentis. Ang kuta ay isang lumang bodega sa labas ng bayan. Ayon sa mga impormante, ang bodega ay ginagamit ng Circulus Serpentis para sa kanilang mga ritual at mga eksperimento. Ang operasyon ay mapanganib, ngunit alam ng mga pulis na kailangan nilang gawin ito upang matigil ang Circulus Serpentis at mailigtas ang mga inosenteng buhay. Bago ang operasyon, naglaan si Official Relay ng oras upang alagaan ang kuting. Bininyagan niya itong ni Sage bilang simbolo ng karunungan at pag-asa. Sa kabila ng mga panganib na kinakaharap niya, hindi niya nakakalimutan ang kuting na nagdala sa kanya sa kasong ito. Alam niya na may mahalagang papel si Sage sa paglutas ng misteryo ng Circulus Serpentis, at gagawin niya ang lahat upang protektahan ito. Kinagabihan, nagtipon ang mga pulis sa labas ng bodega. Ang bawat isa ay armado at handa sa anumang panganib. Si Official Relay ay nakaramdam ng kaba, ngunit alam niya na kailangan niyang maging matapang. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga inosenteng tao mula sa isang mapanganib na grupo. Nang magbigay ng hudyat ang leader ng operasyon, sumugod ang mga pulis sa bodega. Ang mga pinto ay sinira, at ang mga pulis ay pumasok na may mga baril na nakatutok. Ang loob ng bodega ay madilim at puno ng mga kakaibang simbolo at bagay. Ang mga pulis ay maingat na naglakad papasok, hinahanap ang mga miyembro ng Circulus Serpentis. Sa isang silid sa likod ng bodega, nakita ng mga pulis ang mga miyembro ng Circulus Serpentis na nagsasagawa ng isang ritual. Ang mga miyembro ay nakasuot ng itim na roba at may mga hood na tumatakip sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng silid ay may isang altar na may mga kandila at isang hayop na nakadapos. Ang mga miyembro ay nagsasagawa ng isang ritual na tila nag-aalay ng buhay ng hayop. Nang makita ng mga miyembro ng Circulus Serpentis ang mga pulis, agad silang nagkagulo. Ang ilan ay nagtangkang tumakas, ngunit nahuli sila ng mga pulis. Ang iba ay lumaban, ngunit natalo sila sa labanan. Ang leader ng Circulus Serpentis, isang babaeng may mahabang itim na buhok at matatalim na mata, ay nagtangkang magpakamatay gamit ang isang kutsilyo, ngunit napigilan siya ni Official Relay. Matapos ang mahabang labanan, naaresto ng mga pulis ang lahat ng miyembro ng Circulus Serpentis. Ang mga hayop na ginagamit sa mga ritual ay nailigtas at dinala sa isang ligtas na lugar. Ang bodega ay isinara at ang mga ebidensya ay kinolekta. Ang kaso laban sa Circulus Serpentis ay malakas at inaasahang mahahatulan sila ng mabigat. Matapos ang operasyon, bumalik si Official Relay sa istasyon ng pulisya. Pagod na pagod siya, ngunit masaya siya na natapos na ang kaso. Nailigtas niya ang mga inosenteng buhay at nahuli niya ang mga kriminal. Ngunit higit sa lahat, nailigtas niya si Sage, ang kuting na nagdala sa kanya sa kasong ito. Kinabukasan, dinalaw ni Official Relay si Sage sa veterinaryo. Si Sage ay maayos na ang kalagayan at masigla na siyang muli. Niyakap ni Official Relay si Sage at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na malutas ang kaso. Alam niya na si Sage ay magiging isang mabuting kasama at magkasama nilang haharapin ang mga hamon ng buhay. Matapos ang matagumpay na operasyon sa lumang bodega, ang balita tungkol sa Circulus Serpentis ay mabilis na kumalat sa buong bayan na parang apoy sa tuyong dahon. Ang mga tao ay nabigla at natakot sa mga natuklasan tungkol sa grupong ito na matagal nang nagtatago sa kanilang komunidad na tila mga anay na palihim na kumakain sa pundasyon ng kanilang lipunan. Ang mga kwento ng mga ritual, sakripisyo, at mga eksperimento ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente, na parang isang malamig na hangin na biglang dumaan sa kanilang mga buto. Ang dating tahimik at payapang bayan ay nabalot ng isang makapal na ulap ng pagdududa at pangamba. Ang mga pulis, na may bagong sigla at determinasyon, ay naglunsad ng malawakang investigasyon upang matukoy ang lawak ng impluensya ng Circulus Serpentis, at mahuli ang mga natitirang miyembro nito na tila mga daga na nagtatago sa dilim. Ang mga opisyal, na armado ng mga search warrant at bagong impormasyon,
ay nagsagawa ng mga pagsalakay sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaang may kaugnayan sa grupo, na parang mga mangangaso na sinusundan ang mga bakas ng kanilang biktima. Nakakumpiska sila ng mga kahon-kahong dokumento, mga armas na tila mga pangil ng isang halimaw, at iba pang mga ebidensya na nagpapakita ng mga iligal na gawain ng Circulus Serpentis, na parang mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo. Si Official Riley, kasama sina Hayes at Oliver, ay naging pangunahing saksi sa kaso laban sa Circulus Serpentis, na parang mga parola na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Sila ay nagbigay ng kanilang mga testimonya sa korte, na may tapang at katapatan, na nagdedetalye ng kanilang mga karanasan at mga natuklasan, na parang mga pintor na gumuguhit ng isang malagim na larawan. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay ng liwanag sa mga kalupitan at kasamaan ng grupo, na parang isang kidlat na nag-ilaw sa isang madilim na gabi, at nagdulot ng galit at pagkamuhi sa mga tao, na parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ang mga biktima ng Circulus Serpentis, na may mga pusong sugatan at mga kaluluwang nasira, ay binigyan ng tulong at suporta ng gobyerno at ng mga pribadong organisasyon, na parang mga anghel na nag-aalok ng pag-asa at kagalingan. Ang mga ito ay sumailalim sa mga counseling at therapy, na parang mga siruhano na nag-aayos ng mga nasirang bahagi, upang mapaglabanan ang trauma na kanilang naranasan, na parang isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Ang ilan sa kanila, na may tapang at determinasyon, ay nagdesisyon na magsampa ng kaso laban sa mga miyembro ng Circulus Serpentis, na parang mga mandirigma na handang lumaban para sa hustisya, habang ang iba, na may mga pusong pagod at mga kaluluwang nasugatan, ay piniling magpatuloy sa kanilang buhay at kalimutan ang mga nangyari, na parang mga ibong lumilipad palayo sa isang bagyo. Si Sage, ang kuting na naging susi sa paglutas ng kaso, ay naging simbolo ng pag-asa at katapangan, na parang isang maliit na bituin na nagbibigay liwanag sa isang madilim na gabi. Ang kanyang kwento, na parang isang alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon, ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao, at naging paalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang, na parang isang butil ng buhangin sa dalampasigan, ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa mundo, na parang isang alon na kayang magpabago sa hugis ng baybayin. Si Sage, na may kanyang malambot na balahibo at malalaking mata, ay inampon ni Official Riley, at naging bahagi na ng kanyang pamilya, na parang isang nawawalang piraso ng palaisipan na sa wakas ay nakumpleto na. Ang mga panganib at pag-aalinlangan. Sa kabila ng pagbagsak ng Circulus Serpentis, ang mga anino ng kanilang mga krimen ay nagpatuloy sa pag-iwan ng marka sa komunidad, na parang mga peklat na hindi kayang burahin ng panahon. Ang mga tao, na may mga matang puno ng takot at pag-aalinlangan, ay nag-aalala pa rin sa posibilidad na may mga natitirang miyembro ng grupo na nagtatago at nagpaplano ng kanilang paghihiganti, na parang mga multo na gumagala sa dilim. Ang takot at pangamba, na parang mga ugat na nakakapit sa kanilang mga puso, ay nanatili sa puso ng mga tao, at ang mga sugat ng nakaraan, na parang mga sugat na hindi kayang gamutin ng anumang gamot, ay matagal bago maghilom, na parang mga bituin na hindi kayang abutin ng kamay. Ang mga katanungan ay naglalaro sa isipan ng mga tao, na parang mga alitaptap na kumikislap sa dilim. Paano nakapasok ang Circulus Serpentis sa kanilang komunidad nang hindi nila napapansin? Sino ang mga taong sumusuporta sa kanila? At ano ang tunay nilang layunin? Ang mga tanong na ito, na parang mga tinik na nakatusok sa kanilang mga lalamunan, ay nagdulot ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan, na parang isang barkong nawawala sa gitna ng dagat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga tao, na may bagong tapang at pag-asa, ay nagsimulang magkaisa at magtulungan upang muling itayo ang kanilang komunidad, na parang mga bulaklak na tumutubo mula sa mga abo. Ang mga residente, na may mga kamay na magkakapit-bisig, ay nag-organisa ng mga grupo at mga proyekto upang matulungan ang mga biktima ng Circulus Serpentis at maiwasan ang mga ganitong krimen na mangyari muli, na parang mga hardinero na nagtatanim ng mga bagong binhi. Ang mga pulis, na may mga matang mapagmatsyag at mga pusong handang maglingkod, ay naging mas mapagmatsyag at masigasig sa pagprotekta sa mga mamamayan, na parang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Ang kwento ng Circulus Serpentis, na parang isang babala na nakaukit sa bato, ay naging isang paalala sa lahat ng tao na ang kasamaan ay maaaring magtago sa kahit saang sulok ng mundo, na parang isang ahas na nagkukubli sa ilalim ng mga bato.
Ito ay nagpapakita na ang pagkakaisa, katapangan, at pagmamahal sa kapwa, na parang mga sandata na hindi kayang talunin ng anumang kasamaan, ay ang mga sandatang magagamit natin upang labanan ang kadiliman at makamit ang kapayapaan, na parang isang liwanag na nag-aalis ng mga anino. Ang paglilitis kay Eleanor Vos at sa iba pang mga miyembro ng Circulus Serpentis ay naging isang makasaysayang pangyayari sa bayan, na parang isang malaking entablado kung saan nagtatanghal ang hustisya at ang kasamaan. Ang mga tao, na may mga matang puno ng pag-asa at pangamba, ay dumagsa sa korte upang masaksihan ang pagbubunyag ng katotohanan at ang pagkamit ng hustisya, na parang mga manonood na sabik na mapanood ang isang kapanapanabik na palabas. Ang mga mamamahayag, na may mga kamerang nakatutok at mga mikroponong nakahanda, ay nagulat ng bawat detalye ng paglilitis, na parang mga pintor na gumuguhit ng isang mahalagang larawan na magiging bahagi ng kasaysayan. Ang korte, na may maringal na arkitektura at mahigpit na seguridad, ay naging sentro ng atensyon ng buong bayan. Ang mga tao, na may iba't ibang paniniwala at pananaw, ay nagtipon-tipon sa labas ng gusali, na parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang ilan ay nagprotesta, na may mga placard na nagpapahayag ng kanilang galit at pagkamuhi sa Circulus Serpentis, na parang mga mandirigma na handang lumaban para sa kanilang mga paniniwala. Ang iba ay nagdasal, na may mga rosaryo sa kanilang mga kamay at mga luha sa kanilang mga mata, na humihingi ng hustisya at kapayapaan. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at emosyon, na parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Sa loob ng korte, ang labanan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay nagsimula, na parang isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mga abogado ng prosekusyon, na may tapang at determinasyon, ay iniharap ang kanilang mga ebidensya at mga argumento, na parang mga sundalo na nakikipaglaban para sa kanilang bayan. Ang mga abogado ng depensa, na may mga tusong taktika at mga mapanlinlang na salita, ay sinubukang ipagtanggol ang Circulus Serpentis, na parang mga ahas na nagtatago sa damuhan. Ang unang mga testigo na tinawag sa stand ay ang mga biktima ng Circulus Serpentis. Sila ay lumapit sa harap ng korte, na may mga pusong sugatan at mga kaluluwang nasira, upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at magpatotoo sa mga kalupitan na kanilang dinanas. Ang kanilang mga kwento, na puno ng sakit at paghihirap, ay nagdulot ng luha at galit sa mga nakikinig. Isang babae, na may mga mata na puno ng takot at pangamba, ay nagkwento kung paano siya dinukot ng mga miyembro ng Circulus Serpentis at dinala sa lumang bodega. Siya ay ikinulong sa isang madilim at maruming silid, kung saan siya ay pinahirapan at pinagsamantalahan. Ang kanyang boses, na nanginginig at puno ng emosyon, ay nagpakita ng lalim ng kanyang pagdurusa. Isang lalaki, na may mga kamay na nanginginig at mga mata na puno ng galit, ay nagkwento kung paano pinatay ng mga miyembro ng Circulus Serpentis ang kanyang asawa at anak. Siya ay nakasaksi sa kanilang pagkamatay, at ang alaala ng kanilang mga huling sandali ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, na parang isang bangungot na hindi kayang burahin ng panahon. Isang bata, na may mga mata na puno ng luha at takot, ay nagkwento kung paano siya ginamit ng mga miyembro ng Circulus Serpentis sa kanilang mga eksperimento. Siya ay tinurukan ng mga kakaibang kemikal at sumailalim sa mga masakit na proseso, na nag-iwan ng mga peklat sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Ang mga kwento ng mga biktima ay nagpakita ng tunay na mukha ng Circulus Serpentis, na parang mga maskara na tinanggal sa kanilang mga mukha. Sila ay nagpakita ng kalupitan at kawalan ng puso ng grupo, at nagbigay ng liwanag sa kadiliman na kanilang ginawa. Matapos ang mga testimonya ng mga biktima, ang mga eksperto ay tinawag sa stand upang suriin ang mga ebidensya na nakalap sa lumang bodega at sa iba pang mga lugar na may kaugnayan sa Circulus Serpentis. Ang kanilang kaalaman at kadalubhasaan ay nagbigay ng liwanag sa mga natuklasan at nagpakita ng lawak ng impluwensya ng grupo. Isang forensic scientist na may mga mata na mapagmatsyag at mga kamay na maingat ay nagpaliwanag ng mga resulta ng pagsusuri sa mga kemikal na nakumpiska sa lumang bodega. Ang mga kemikal na ito, na may kakaibang mga pangalan at mga simbolo, ay pinaniniwala ang ginagamit ng Circulus Serpentis sa kanilang mga eksperimento. Ang forensic scientist ay nagpakita ng mga diagram at mga chart, na nagpapakita ng mga posibleng epekto ng mga kemikal na ito sa katawan ng tao. Isang psychologist, na may kaalaman sa pag-iisip ng tao,
ay nagpaliwanag ng mga motibo at mga paniniwala ng mga miyembro ng Circulus Serpentis. Siya ay nagpakita ng mga profile ng mga miyembro na nagpapakita ng kanilang mga background, mga karanasan, at mga personalidad. Ang psychologist ay nagpaliwanag kung paano naimpluwensyahan ng grupo ang mga miyembro nito at kung paano nila naisagawa ang kanilang mga krimen. Isang historian na may kaalaman sa nakaraan ay nagpaliwanag ng kasaysayan ng Circulus Serpentis at ang kanilang mga koneksyon sa iba pang mga grupo at mga organisasyon. Siya ay nagpakita ng mga dokumento at mga larawan na nagpapakita ng mga pinagmulan ng grupo at ang kanilang mga gawain sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang historian ay nagpaliwanag kung paano lumaganap ang impluwensya ng Circulus Serpentis at kung paano nila naitago ang kanilang mga gawain sa loob ng maraming taon. Ang mga pagsusuri ng mga eksperto ay nagbigay ng liwanag sa mga natuklasan at nagpakita ng lawak ng impluwensya ng Circulus Serpentis. Sila ay nagpakita ng mga koneksyon ng grupo sa iba pang mga grupo at mga organisasyon at nagbigay ng babala sa mga posibleng panganib na dala ng kanilang mga gawain. Si Official Relay, kasama sina Hayes at Oliver, ay muling tinawag sa stand upang magbigay ng kanilang mga testimonya. Sila ay lumapit sa harap ng korte na may bagong sigla at determinasyon upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at mga natuklasan. Ang kanilang mga kwento, na puno ng katapangan at sakripisyo, ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na lumaban para sa hustisya. Si Official Relay ay nagkwento kung paano niya natuklasan ang Circulus Serpentis at kung paano niya sinimulan ang investigasyon. Siya ay nagpakita ng mga larawan at mga video na nagpapakita ng mga ebidensya na kanyang nakalap at ang mga panganib na kanyang hinarap. Ang kanyang boses, na puno ng emosyon at determinasyon, ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Si Hayes ay nagkwento kung paano niya tinulungan si Official Relay sa investigasyon at kung paano niya hinarap ang mga miyembro ng Circulus Serpentis. Siya ay nagpakita ng mga sugat at mga peklat na nagpapakita ng kanyang katapangan at sakripisyo. Ang kanyang boses, na puno ng katapatan at pagmamahal sa bayan, ay nagpakita ng kanyang kahandaang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba. Si Oliver ay nagkwento kung paano niya ginamit ang kanyang kaalaman at kadalubhasaan upang matulungan si Official Relay at si Hayes sa investigasyon. Siya ay nagpakita ng mga dokumento at mga ulat na nagpapakita ng kanyang kontribusyon sa paglutas ng kaso. Ang kanyang boses, na puno ng katalinuhan at pagmamahal sa katotohanan, ay nagpakita ng kanyang kahalagahan sa pagkamit ng hustisya. Ang mga testimonya ni Official Relay, Hayes, at Oliver ay nagpakita ng kabayanihan at sakripisyo ng mga ordinaryong tao na handang lumaban para sa katotohanan at hustisya. Sila ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na huwag matakot sa kadiliman at labanan ang kasamaan. Matapos ang mahabang paglilitis, ang hurado ay nagbigay ng kanilang hatol. Si Eleanor Vos at ang iba pang mga miyembro ng Circulus Serpentis ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso. Ang korte ay napuno ng hiyawan at palakpakan na parang isang malaking selebrasyon. Ang mga tao, na may mga mata na puno ng luha at ngiti, ay nagyakap sa isa't isa na nagpapakita ng kanilang kagalakan at pasasalamat. Si Eleanor Vos ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo na parang isang ibon na nakakulong sa isang hawla. Ang iba pang mga miyembro ng Circulus Serpentis ay binigyan din ng mga mabibigat na parusa na naayon sa kanilang mga krimen. Ang paghatol ay isang tagumpay ng katotohanan at hustisya. Ito ay nagpakita na ang kasamaan ay hindi maaaring magtagumpay at na ang kabutihan ay laging mananaig. Ang mga biktima ng Circulus Serpentis ay nakamit ang hustisya na kanilang pinakahihintay at ang komunidad ay nagsimulang maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng paglilitis, ang mga lihim ng Circulus Serpentis ay unti-unting nabunyag na parang mga bituin na lumilitaw sa kalangitan. Ang kanilang mga ritual na puno ng kadiliman at kasamaan ay nailantad sa publiko na parang mga multo na lumalabas sa kanilang mga lungga. Ang kanilang mga eksperimento, na puno ng kalupitan at kawalan ng puso, ay nahayag sa lahat, na parang mga halimaw na lumalabas sa kanilang mga kuweba. Ang kanilang mga layunin, na puno ng kasakiman at paghahangad ng kapangyarihan, ay nailantad sa buong mundo, na parang mga lobo na nagtatago sa balat ng tupa.
Ang mga ritual ng Circulus Serpentis ay nagpakita ng kanilang pagsamba sa mga sinaunang Diyos at Diyosa, na pinaniniwalaan nilang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan at immortalidad. Ang mga ritual na ito ay kinabibilangan ng mga sakripisyo ng hayop at tao, mga ritual ng paglilinis, at mga ritual ng pag-aalay. Ang mga miyembro ng Circulus Serpentis ay naniniwala na sa pamamagitan ng mga ritual na ito, sila ay magiging mas malapit sa kanilang mga Diyos at Diyosa at makakamit ang kanilang mga layunin. Ang mga eksperimento ng Circulus Serpentis ay nagpakita ng kanilang paghahangad na kontrolin ang buhay at kamatayan. Sila ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga hayop at tao na naglalayong lumikha ng mga bagong uri ng nilalang at makamit ang immortalidad. Ang mga eksperimento na ito ay puno ng kalupitan at kawalan ng puso, at nagdulot ng pagdurusa at kamatayan sa maraming mga biktima. Ang mga layunin ng Circulus Serpentis ay nagpakita ng kanilang paghahangad ng kapangyarihan at kontrol. Sila ay naglalayong kontrolin ang mundo at ang mga tao, at gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling mga layunin. Ang mga miyembro ng Circulus Serpentis ay naniniwala na sila ay nakahihigit sa ibang mga tao at na sila ay may karapatang mamuno sa mundo. Ang pagbubunyag ng mga lihim ng Circulus Serpentis ay nagpakita ng kanilang tunay na mukha, na parang mga maskara na tinanggal sa kanilang mga mukha. Sila ay nagpakita ng kadiliman at kasamaan na nakatago sa ilalim ng kanilang mga maskara, at nagbigay ng babala sa mga tao tungkol sa mga panganib na dala ng kanilang mga gawain. Ang pagbagsak ng Circulus Serpentis ay nagdulot ng malaking epekto sa bayan, na parang isang malakas na bagyo na nag-iwan ng mga bakas ng pagkawasak at pagbabago. Ang mga tao, na dating nabubuhay sa takot at pangamba, ay nagsimulang maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan, na parang mga bulaklak na muling namumukadkad pagkatapos ng taglamig. Ang komunidad, na dating watak-watak dahil sa mga lihim at kasinungalingan, ay nagsimulang magkaisa, na parang mga piraso ng puzzle na muling nabubuo. Ang mga biktima ng Circulus Serpentis, na dating nagdurusa sa katahimikan, ay nagsimulang maghanap ng hustisya at paghihilom. Sila ay nagtipon-tipon, na parang mga ibon na nagsasama-sama sa isang pugad, upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at suportahan ang isa't isa. Ang kanilang mga kwento, na dating nakatago sa dilim, ay nagbigay liwanag sa mga kalupitan na kanilang dinanas, at nagbigay inspirasyon sa iba na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Ang mga leader ng komunidad, na dating nagbubulag-bulagan sa mga gawain ng Circulus Serpentis, ay nagsimulang magsisi at humingi ng tawad sa mga biktima. Sila ay nangako na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap at magtataguyod ng isang mas ligtas at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Ang mga institusyon, na dating nabigo sa pagprotekta sa mga mamamayan, ay nagsimulang magsagawa ng mga reforma at magpatupad ng mga bagong patakaran upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Ang mga paaralan ay nagsagawa ng mga programa upang turuan ang mga mag-aaral tungkol sa mga panganib ng mga kulto at mga organisasyong kriminal at upang bigyan sila ng mga kasanayan upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ang mga ospital ay naglaan ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip para sa mga biktima ng trauma at pang-aabuso at nag-alok ng suporta sa kanilang mga pamilya. Ang mga pulis ay nagpalakas ng kanilang mga operasyon upang masugpo ang mga krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang media, na dating nagpakalat ng takot at pangamba, ay nagsimulang mag-ulat ng mga kwento ng pag-asa at pagbangon. Sila ay nagbigay ng plataporma para sa mga biktima upang ibahagi ang kanilang mga kwento at magbigay inspirasyon sa iba. Sila ay naglathala ng mga artikulo at mga dokumentaryo tungkol sa mga bayani na lumaban sa Circulus Serpentis at nagbigay pugay sa kanilang katapangan at sakripisyo. Ang bayan, na dating nabalot ng dilim, ay nagsimulang magliwanag muli, na parang isang araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang gabi. Ang mga tao ay nagsimulang magtiwala sa isa't isa, na parang mga puno na muling nag-ugat sa lupa. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling maghilom, ngunit ang komunidad ay nagsimulang magkaisa upang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Ang pagbagsak ng Circulus Serpentis ay nag-iwan ng malalim na sugat sa bayan, ngunit ito rin ay nagbigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad. Ang mga tao ay natuto mula sa kanilang mga pagkakamali at nagsimulang magtayo ng isang mas matibay at mas makatarungang lipunan.
Ang mga biktima ay nakahanap ng hustisya at paghihilom, at ang komunidad ay nagsimulang magkaisa upang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Ang kwento ng Circulus Serpentis ay isang paalala na ang kasamaan ay laging may katapusan, at na ang kabutihan ay laging mananaig. Ito ay isang kwento ng pag-asa at pagbangon, at isang inspirasyon para sa lahat ng mga taong lumalaban para sa katotohanan at hustisya.